Naku, si Roque problemado na naman. Bakit 'to? Eh, si Roque may humaharang doon sa isinusulong niya o hinihingi niyang asylum. Basahin niyo ho ito. Galing po sa abogado.com.ph. Over 16,000 signatures and counting at dumarami pa. Campaign versus Roque's asylum accelerates. Nako po. Mukhang hindi magagrant si Roque talaga. Sabi ni Aljon Maranan, dami mong ngak-ngak. Ito kasi si Roque, ang daming ngak-ngak no? Kung ano-ano sinasabi, hihingi daw ng asylum o dokumento lang ang inihingi sa kanya para mapatunayan na hindi galing sa Pogo yung kanyang pera. Ayaw nang lumabas. Umabot na sa paghingi ng asylum. Ang nakikita ko dito mga kababayan, malabo naman po itong isinusulong ni Roque. Imposible ho. Di ba Aljon Maranan? Ano nyo ba tong si Roque? Kung si Buloyski, Diyos ninyo, no? Hindi naman pwedeng sasabihin nyo na, oy Mark, hindi ako sumasamba kay Buloyski. Katoliko ako. Hindi naman pwede. Bakit? Yung mga sinusuportahan ninyo, mga minumura ang Panginoon paano nyo masasabi na kayo ay Katoliko? Hindi. Doon kayo sa nagsasabing sila ang Diyos. Sila ang may-ari ng universe. Pero kung sasabihin ninyo, Katoliko pa din kayo, tapos ang sinusuportahan ninyo, yung mga nagmumura sa Diyos, parang salungat. No? Si dating Pangulong Duterte, galit sa taas. Si Buloyski, Diyos Ama. Siya daw ang Diyos. Kailangan dumaan ang kaluluwa niya. Kailangan dumaan ang kaluluwa natin sa kanya para mapunta tayo sa langit daw. Eto kaya si Roque. Ano kaya? Basta ang alam ko kay Roque, napasubo. Sabi ni Tiwiwiw, Roque, boy subo. Alam niyo mga kababayan kung bakit ko nasasabi na ito pong si Roque kumbaga hindi makakahingi nung asylum na pinapangarap niya, kung bakit malabo. Bakit to? The Netherlands, nandoon din po ang ICC, no? Lahat po 'yan, bago ka bigyan, bago i-grant yung hinihiling mong asylum, iimbestigahan po ng malalim yan kung totoo ba yung sinasabi mo o gawa-gawa mo lang or gusto mo lang tumira doon sa kanilang bansa kasi masarap tumira doon sa kanilang bansa. Ganyan ho ang lahat ng titignan dyan mga bossing. Pati ho yung mga Congress o lalo na ho ito meron pong mga samahan o grupo na nagpapapirma para para mapigil yung paghingi ng asylum ni Roque sa The Netherlands. Mga bossing, malamang sasabihin nitong mga to sa The Netherlands, pakipanood po yung Senado, yung hearing sa Senado na nandoon po yung taong humihingi sa inyo ng asylum. Pakipanood din po yung kongreso namin. Nandoon po lahat. Makikita nyo na lahat yan mga bossing, no? Makikita nyo na lahat. Kung bakit pumunta dyan sa inyo si Roque at bakit humihingi ng asylum. Makikita nila mga kababayan na wala naman din palang kwenta. No? At hindi totoo yung sinasabi ni Roque na biktima siya ng politika. Sabi ni WhatsApp, Itali mga yan sa abandonadong Pogo para madala. Naku, hindi na makakalabas yan. Sabi ni Jeanette TL, daming issue ng mga DDS. Masyadong maingay, di na lang tumahimik. Walay na sila palubog na parang sunset, para lang sunset. Alam naman po natin na napakasimple lang po ang hinihingi kay Roque at hindi po naman to kinasuhan mga kababayan ng gobyerno ng Pilipinas. Merong kaso, no? Na nandoon naghihintay kay Roque at naghihintay na umakyat sa
sa sa bato, sa judge. Oh, pag 'yon umakyat na, wanted na si Roque sa batas. Pero hindi po gobyerno ng Pilipinas. Individual po 'yun, mga bossing. Di ho ba? Biruin nyo, doon sa Congress, mga kababayan, hinihingi lang naman yung dokumento na ipinagmamalaki niya at pinagyayabang niya. No? Meron po akong mga, sabi ni Jordan G. Corte, meron po akong mga dokumento, meron po akong mga patunay na ang akin pong pera na from 5 or 3 million, bakit po umabot ng 65 million sa ilang panahon lang? O, di ba? Siya ang nagsabi noon. Ngayon, nung babalik na, ayun po, hindi na nagpakita si Roque. Nagtago na ho, mga kababayan. Makikita ho lahat yon ng The Netherlands. Hindi, sabi mo, biktima ka ng politika Biktima ka ng politika sa Pilipinas, wala naman pala. Ebidensya lang ang hinihingi sa iyo. Oh. Mapapauwi at mapapauwi din ho ito, mga bossing. At kapag yung kaso niya ng human trafficking ay umakyat sa korte, malamang ho sa alamang mga boss, chief amo, sir, yun, pwede na ho tayo sigurong humingi ng tulong sa Interpol para po si Roque ay mahagilap. Ngayon, nasa The Netherlands siya. Parang ang ginawa niya lang ho, mga kababayan, pinaliit niya yung mundo niya. Pinaliit niya yung mundo niya. Bakit? Siyempre sa The Netherlands, aantayin niya yung resulta niyan. Nandyan na lang siya. Kunyari, lumabas yung kaso. Lumabas yung kaso, umakyat yung kaso. At pwede na tayong humingi ng tulong sa Interpol. Alam na agad kung nasaan si Roque. Sasabihin lang sa The Netherlands, ito po yung mga ito po yung mga hearing niya sa Congress at Senado ng Pilipinas. 'Di ba? At wala pong katotohanan na biktima po siya ng politika. Napasubo na lang po 'yan. Ganun na sasabihin diyan. Napasubo na lang po 'yan sa kanyang sitwasyon kasi ayaw ilabas yung kanyang mga sinasabing ebidensya na magpapatunay na nagbenta sila ng mga ari-arian. Actually, alam ko hindi lang si Roque, pati yung misis niya hinahanap din sa Congress. Pati ho yung misis niya kailangan din sa Congress, dalawa sila. Yun nga lang, si Roque, pagka nasa Congress na yan, pagka umakyat, yung sinasabi kong pag umakyat yung kasong human trafficking, rekta ho yan, mga kababayan, sa Oblo. At doon, mapaglilinis ho talaga ng tubo yan. Ano yung ibig ko sabihin mapaglilinis ng tubo? Kinakalawang po yung mga tubo doon. Siyempre, di ba, mga preso, sila po ang naglilinis ng kanilang mga selda. Sila ang naglilinis ng mga taco bits. Isa po si Roque sa mapaglilinis ng tubo, mga kababayan. Yung tubo, yung sa lababo, di ba, yung sa ilalim. At mukhang magiging masaya doon si Roque. Bakit ho? Doon hindi niya na kailangan na mag-dare ng pagpapatopless. Doon topless lahat dahil mainit ho. Mga bossing, di ba? Baka masaya baka umaapaw ang kaligayahan ni Roque doon. Napanood niyo ba yung kay Ronel Yang? Sabi niya, tignan natin kung mapapatopless natin si Ronel Yang. Mahilig sa toplesan tong si Roque di ba? Doon wala na. Nagkakalat sa foreign media, sabi ni WhatsApp. Sabi pa ni WhatsApp, doon na lang sila gumawa ng kabalbalan, no? Sa interview kay Sarah, out of this world, mga pinagsasasabi. Kala ko sasabihin mo, doon na lang sila gumawa ng kabaklaan. Buti nabasa ko ng malinaw. Doon na lang sila gumawa ng kabalbalan.